Hello mga abe and welcome to my channel. Ito na naman po ang inyong lingkod, Kuya JDL. At ito po ang ating segment na Punto ni Abe. So mga abe, maraming salamat nga po pala doon sa mga subscribers natin o mga kaibigan natin na nanonood ng ating mga segment kagaya ng OPM Afternoon Drive, which is our live stream, ang ating mga random vlogs with Mrs. JDL, especially yung mga gala namin. And of course, ito pong Punto ni Abe na akin pong nakakagiliwan ng gawin sa mga panahong ito ngayon. At bago po tayo magsimula, nais ko po kayong anyayahan na sana po kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, masubaybayan nyo po ang aking channel na Kuya JDL para updated po kayo sa mga video ang aking ina-upload. Maraming salamat po. Mga abe, ayon po sa ating title ngayon, ang pag-uusapan po natin is about sa hiya. At yan po ay aking binahagi sa tatlong parte. No? At ito po ay aking natutunan din sa aking mga nababasa at napapakinggan tuwing ako po ay nagkakaroon ng refleksyon sa umaga kapag ako po ay gumigising. Mga abe, ang una pong pag-uusapan natin is about napahiya. Kayo po ba ay napahiya na? Or tayo po ba ay napahiya na? May mga bagay po mga abe na kapag tayo po ay may nagagawang pagkakamali, dalawa po ang karaniwang nararamdaman natin. Ang una po ay ang feel of guilt o yung pagkakakonsensya natin. Yung pag tinatawag ka na ng iyong konsensya, lalong-lalo na kapag ka po tayo ay nahuli sa ating mga pagkakamali o sa ating mga nagawang pagkakasala. No? At yan po ay natural sa atin bilang isang tao. Ang ikalawa naman po, mga abe, ay ang pakiramdam ng shame o kahihiyan. Lalong-lalo na po mga abe kapag ang ating nagawang pagkakamali ay ating alam ngunit hindi tayo nahuli, no? Or hindi tayo nakita o walang nakakakita sa atin kung hindi tayo mga sarili lamang natin. Yung niloloko natin yung ating mga sarili. Hindi ka ba nakakaramdam ng hiya minsan, abe, sa iyong sarili kapag ang iyong pagkakamali ay hindi nalalaman ng iba kung hindi ikaw lamang sa iyong sarili? Lalong-lalo na kapag ang ginawan mo ng pagkakamali ay naging mabuti sa iyo o mabuti pa rin sa iyo sa kabila ng iyong kawalang hiyaang ginagawa, no? Walang hiya ang ginagawa, no? Nakakaramdam ka ng hiya kung ikaw ay may hiya, kung tayo ay may hiya. No? So yun po yung una mga abe, no? Kayo po ba ay nakaramdam na ng hiya, no? Ang ikalawa po mga abe, yung pong kayo po ba ay napahiya na, no? Napahiya na. Sa mundo na ating ginagalawan ngayon, sa kabila ng ang isang pindot, sa isang pindot lamang ng ating mga daliri, lahat ng klase ng impormasyon na atin ang makukuha. Tayo po ba ay napahiya na? Sa atin po ba ay may nanghiya na? Noong araw, uso lang ang tech. Kaya pagka ikaw ay mayroong pinagkakautangan, ikaw ay makakatanggap ng text. Hoy, magbayad ka ng utang mo. Kung hindi, isesend to all ko na ikaw, abe, ay may utang sa akin. Ngayon mga abe, hindi lang text. Gaano lamang yung i-post sa kanilang mga wall o i-content sa kanilang mga content ang ginawa nilang pagkakamali sa iyo upang ikaw ay ipahiya. O vice versa, kayo po ba ay namahiya na? No? Kayo po ba ay namahiya na? No? Yun po yung ating ikalawa. At bago po tayo sumunod sa ikatlo, sana po mga abe, bago natin gawin yung ikalawa, at hindi ko po inaano yon, no? Hindi ko po sinasuggest na gawin ninyo yon, no? Nais ko lamang pong pagnilayan po natin kung yun po ba ay tama o mali, no? Sapagkat kada tayo ay mamamahiya ng isang kapwa natin, sa tingin nyo po ba ay masosolve yung ating mga problema? O tayo po ay makakadagdag pa ng another na problema? So, yun po yung ikalawa. Ang pangatlo po mga abe, ito po yung aking paborito.
At ito po ay lagi ko pong sinasabi sa aking mga kasamahan sa trabaho na aking pong bagong hinahire. Ay yung ikatlo, kayo po ba ay ikinahiya na? Meron na po bang ikinahiya kayo o kinahiya tayo, mga abe? Bibigyan ko po kayo ng mga example about dyan. Nung ako po ay bata at lumalaki, ang lagi pong sinasabi sa akin ng aking mga magulang, ganito, anak, bago ka lumabas ng ating bahay, sisiguraduhin mo muna ang iyong sarili ay handa nang makipagsalamuha sa mga tao sa labas. Sapagkat kapag ikaw ay gumawa ng hindi maganda, kung ikaw ay marumi at hindi malinis ang iyong pangangatawan, huwag mo kaming ipahiya sapagkat alam nila na kami ang iyong mga magulang. Ang ibig pong sabihin ng aking mga magulang ay kung ako po ay lalabas ng aming bahay at mag-aaral o makikisalamuha sa labas, dapat po lagi kong isaalang-alang yung kanilang kahihiyan sapagkat ang aking kahihiyan ay kahihiyan ng aking mga magulang. At kung dapat kung tayo ready na lumabas sa labas, tayo ay maging kalugod-lugod sa ating kapwa. Marunong tayong makipagkapwa-tao. At nung ako po ay nagsimulang mag-aral, at sabi po lagi ng aming advisor at ng aming teacher mula kinder hanggang kolehiyo, huwag nyo akong ipahiya sa aking mga co-teacher at sa aking dean or sa aking principal. Sapagkat ibig sabihin, hindi ko kayo tinuruan ng kagandahang asal sa loob ng eskwelahan at mga akademya. Kaya nga po, kapag maraming bagsak ang isang advisory section ng isang advisory teacher, ito po'y nagre-reflect sa kanya bilang advisor. Kung sa isang subject, majority ng kanyang klase ay hindi pumapasok, ibig sabihin magre-reflect sa kanya yun bilang isang guro. Kaya yun po ang laging ipinapakausap ng ating mga guro sa atin nung tayo nag-aaral. At ngayon, kapag ikaw ay nagkaroon na ng girlfriend o partner o asawa, no? Ito po ang laging sinasabi sa akin ng aking may bahay, Mrs. JDL. Kapag ikaw ay nasa YouTube, no, or sa Facebook or sa labas, no, ingatan mo, no, na gumawa ka ng pagkakamali sapagkat ang kahihiyan mo ay kahihiyan ko, no? Meron ka na laging kaakibat na responsibilidad kapag ikaw ay nagkaasawa na. At hanggang paglaki mo, yung responsibilidad mo bilang anak at bilang isang estudyante ng mga guro, nakaakibat sa atin yan. Sapagkat ayaw mo na mapahiya sila dahil sa iyo. Yung po mga abe, no, ang ating gustong i-share sa inyo. Sana po ay mapagnilayan natin yung about sa hiya na 3 bagay na aking sinabi. Una, kayo po ba ay nanghiya na? Pangalawa, kayo po ba ay napahiya na? At kayo po ba ay ikinahiya na? Okay? Sana po mga abe ay may natutunan po kayo sa ating content today. And syempre, nandito pa rin po ako sa aming basement ng aming trabaho sapagkat hindi ko kayo mailabas dahil winter pa rin po, kay snow lang. But anyway, nais ko po magpasalamat pala sa mga tagapagtaguyod ng aking channel, ang mga kaabe, kahugot at ka-Dear Kuya JDL. Special thanks po sa ating suki dito na si Ate Josie Texon, Together We Are Family, Chat Me Art, and the Benedictos. Maraming salamat po. And thank you po sa lahat ng suporta ninyo, especially yung mga Team Happy, yung Team Taste Buds by Yul and Grace, and to all the teams po na sumisilip sa aking channel. At sana po ay huwag kayong magsasawa. Kung kayo po ay may mga suggestion sa aking mga content, huwag po kayong mahiya na kontakin ako sa aking email o sa ating comment section. Muli po, ito po ang Punto ni Abe at ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. Bye!